Ilang mga dating tauhan ng National Power Corporation o NAPOCOR na iligal na natanggal sa kanilang trabaho, 20 taon na po ang nakalilipas, ang muling nagsama-sama sa lungsod ng Iloilo para muling mangalampag. Ang kanilang panawagan, bayaran na ang danyo sa kanilang matagal nang inaantay. Pero, kumusta naman kaya ang kalagayan ng ilan sa kanila? Ang sagot narito at inyo pong panoorin. Sa unang tingin ay aakalain mong isang grupo lamang sila na mga senior citizen na nagsama-sama para magkasiyahan dito sa Iloilo. Pero sa kabila ng mga ngiti sa kanilang mga labi, ay nakatago naman ang lungkot sa kanilang ipinaglalaban. Sila ang mga EPIRA claimants na 20 taon nang nag-aantay na maibigay ang danyos na nararapat para sa kanila dahil sa iligal na pagkakatanggal sa kanila na may patupad ang Electric Power Industry Reform Act o mas kilala bilang EPIRA Law. At nito lamang nakaraang linggo, nagtungo sila sa lungsod ng Iloilo upang muling kalampagin ang pamunuan ng NAPOCOR at ang pamahalaan para mabayaran na sila sa danyos na kanilang inaasam mula nang manalo sila sa kaso sa Korte Suprema. Ayon kay Cleofe, isa sa nangunguna sa pagkilos na ito, isa sa layunin nila sa pagpunta sa Iloilo ay para mas maintindihan ng kanilang mga kasama ang kanilang pinaglalaban. In-invite kami ng mga claimants dito sa Iloilo na kung pwede mag-hold kami ng meeting kasama si Atty. Talampas. Marami silang gustong maliwanagan tungkol doon sa Supreme Court ruling na naibigay sa amin na award in October 2008, which is final and executory. At dahil may mga ibang katanungan na gumugulo sa isipan na kami ba ay talagang mababayaran o hanggang kailan kami maghihintay o kami ba ay talagang may maaasahan dahil sa loob ng 20 taong mahigit hindi kami napabayaran ng National Power Corporation para sa implementasyon na naibigay sa amin na award ng Supreme Court na lahat ng EPIRA claimants, entitled EPIRA claimants, ay kailangan ng mabayaran upon the nullification of NP Board 124 and 125, which give us the entitlement to be paid the full back wages plus the other benefits. Masayang-masaya po sila at katunayan, may kasama ang kanilang mga pamilya at nawala yung pangamba nila na yung kawalan ng pag-asa na hindi na kami mababayaran ay nagkaroon uli ng malaking pag-asa dahil sa ibinigay na paliwanag ni Atty. Ruben Talampas. Ilan sa mga dumalo ay ang mga kapwa nila claimants mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tulad na lamang nina Daisy at Josephus na bumiyahe pa mula sa malayo makapunta lamang sa nasabing pagtitipon. I traveled galing doon sa Negros Oriental, dumaan sa Negros Occidental, that is 6 hours to reach Bacolod. And then from Bacolod, nakastay pa ako sa Bacolod Pier for hindi ko kasi naapas yung 2 o'clock na trip. Dumating ako dito 5 o'clock. Ako lang mag-isa in behalf of my group. And I myself also, gusto kong sumama sa activity na ito para mai-air ko sa madlang people na hindi pa kami nabayaran. 80 ang group ko. Hindi pa kami nabayaran. Ako ay naipasok 1983. That is almost 20 years of service sa NAPOCOR. First na ko is right of way. Mahirap yung right of way sa bundok ng Negros. During that time, marami pa kasing mga doon, leftists. From hence on, hindi na kami nagpasok doon sa tinatrabahoan namin. Nandoon na ako sa sa office namin sa Dumaguete. Aside from right of way, year 2003, I was then nasa property ng NAPOCOR as property clerk. And after that, 2001-2003 until separation,
illegal termination. I was then a human resource analyst. I was hired by Napocor way back 1978 until we were terminated on 2003. So more or less 25 years ako sa Napocor. Marami na rin posisyon ang nakuha ko sa Napocor. Engineering assistant, naging staff ng vice president, tapos naging regional Enercon officer, tapos naging part din ng operations project office. I was hired by Transco as the same position na hawakan ko noong sa Napocor pa. Pero yung sahod ng Transco bilang isang bagong government entity, na-apply yung salary standardization law. Kung ano yung job grade sa posisyon na hinahawakan mo, yun ang makukuha mong sahod. Na downgrade yung sahod at saka wala pang mga allowances na tanggal. At ayon sa kanila, napakahalaga na maibigay na ang pera na kanilang inaasam para sa kanilang mga pamilya. Kailangan makuha namin, pinaghirapan namin yon. Malaking tulong yung sa pamilya. Maraming pamilya na naghihirap na nga. Tapos yung iba, namatay na lang, hindi pa nakakuha ng hustisya. Sa edad namin ito, siyempre talagang gusto namin makuha. Kasi wala nang ibang time siguro, panahon, na may tsansa pa kaming makuha. Naghihintay kami, sir. So, hindi lang para sa group ko, marami kami. Namatay na yung iba. Yung iba nang may sakit na. Kasi 20 years of waiting. Kasi namatay na yung mga kasama namin. Still, may mga family sila naghihintay. Ang effect ng ipera sa amin, masakit. Naghihintay kami. Sana yung buhay pa asawa ko, nag-enjoy kami noon. Wala na ako ng asawa ngayon. And then yung sa mga, in behalf of my group, maraming nagsasuffer. Nakilala rin namin si Rochelle, isa sa mga survivor ng isang EPIRA claimant dahil ang kanyang ama namatay na noong 2013. More than 10 years ata siya nagtatrabaho sa NPC, sir. Nakwento niya sa amin na may kukunin daw sila na pera sa NPC, sir. Sinabihan niya si mama na may kukunin daw silang na pera. Tapos si mama umasa rin na hanggang namatay lang siya. Nakalansa ng pera sa pagpapatapos na ipinapagawang bahay ng kanyang ama. Sabi niya pagpatuloy niya na paggawa ng aming bahay, sir. Kasi hindi niya tapos yung namin kasi yun natangkad siya sa trabaho. Sa trabaho niya siya sa Transco, paggawa niya ng bahay. Malaki rin, sir. Tatlong kwarto. Saka may kitchen rin sa Ang perang makukuha sana nila ay makatutulong na malaki sa kanilang kasalukuyang pamumuhay. Malaga, sir, kasi mahirap yung buhay namin. Kailangan din namin sa araw-araw namin pangangailangan, sir. Mahirap na wala ng mga magulang. Ako na tumatayo ng mga sa aking mga kapatid, sir. Kasi yung trabaho nila hindi na regular sa sideline lang, sir. May PWD, may mental health, sir. May maintenance siya na gamot. Ayon pa kay Attorney Ruben Talampas, napakahalaga na muling kalampagin ng gobyerno upang mapakinggan na ang kanilang mga panawagan. Matatandaan natin itong claims ng mga EPIRA claimants o ng mga former Napocor employees. Ito ay since 2001. Ibig sabihin, ngayon mahigit 20 taon na nagsisikap ang mga EPIRA claimants para makuha nila yung karapat-dapat na nasa kanila. Ang ating pwedeng magawa ay maaari tayong mag-file muli ng kaso upang kung maaari mababaan ito, makontempt itong NPC kung hindi nila talaga babayaran yung mga empleyado na rehired na tinatawag nila. Gumagawa na rin sila ng mga hakbang para tuluyan ng maipatupad ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya ang aming isang tinitingnan na solusyon dyan
ay rumekta na sa Kongreso na kung saan magkaroon ng special appropriation o nakalaang pondo para mabayaran na tong mga tao na to. Kasi kung ang Kongreso gagawa ng isang batas, sasabihin, o NPC, ito yung batas namin, ito na yung allocation, magkakaroon na ng pondo para mabayaran na itong mga tao na to. Isa pang solusyon na pwede natin gawin ay through sa executive. O pwede nating kung maaari lapitan ang nakakataas, lalong-lalo na ang ating Pangulo, na masabihan ang NPC na isama sa kanilang budget o ang paghiling para masama sa hihilingin nilang pondo sa Kongreso. Kasi kung walang hihilingin na budget ang NPC, wala silang ibabayad. Sa kabila ng kanilang mga edad, patuloy na nananawagan at umaasa ang mga dating empleyado ng National Power Corporation na sana ay maibigay ng danyos na nararapat para sa kanila. At patuloy silang mangangalampag hanggat kaya pa nila. Hindi lang para sa kanilang sarili pero higit sa lahat para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.